So hello, what's up mga ka-J-Vlog and welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang sulit ulit na entry-level smartphone na bagong labas ngayong 2024, which is itong Itel P65 4G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So nakakagulat si Itel dahil naglabas siya ngayon ng smartphone which is Ghost Month ngayong August 2024. Ghost Month, karamihan ng mga brands ngayon ay tahimik lang sa release ng mga smartphone. Kaya nagulat ako na merong bagong labas si Itel ngayong August 2024 which is itong Itel P65 4G. And ang lupit na itong smartphone na to dahil very affordable lang siya. Ang SRP nito is 6,599 pesos or almost 6,600 pesos na merong 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Pero ito yung surprise ni Itel sa kanyang launch date ngayong August 2024. Makukuha nyo na lang to ng for as low as 4,599 pesos or almost 4,600 sa kanilang official store sa Shopee or sa Lazada. Tapos pag binili nyo nga to sa Shopee at meron kayong voucher, makukuha nyo pa to ng mas mababa sa 4,500 pesos. So grabe, napakamura na lang netong Itel P65 sa kanyang launch date. Samantalay nyo na yun mga J-Vlog kasi bumabalik to sa SRP na 6,600 pag wala ng sale. Kaya sayang naman din opportunity na magkaroon ng napakamurang P65 ngayong launch date ngayon ni Itel. So very kakaiba rin yung box niya, very unique. Ayan parang may second floor. Pero yun nga, in-order ko to sa official store ni Shopee sa Lazada. Ano yun? Kakaiba. So in-order ko to sa official store ni Itel sa Shopee at yun nga, ugaliin nyo pong i-check parate pag order kayo ng online. Chinek ko to, in-open ko, tinignan ko talaga kung may unit. Pero maganda naman sa Itel, meron silang security sticker dyan, na pag nakita nyo na yung void na yan, meaning niya nabuksan na siya. So, pag nakita nyo yan, magtaka na kayo. Kaya, parate nyo pa rin ugaliin i-check yung binibili nyo online upon receiving video nyo to make sure na meron talaga siyang laman. Pero yon, umorder lang kayo sa mga official store ni Shopee, Lazada, sa Shopee Mall or sa Laz Mall. At huwag kayo mag-alala naman, ilalagay ko yung link nito sa description box kung interesado kayo bumili ng Itel P65 4G. So yun nga, ang color na i-unbox natin is yung tinatawag nilang Cyber Titanium. So very futuristic din yung design ng Itel P65 4G at meron na siyang 120Hz screen refresh rate. Tapos is Unisoc pa lang chipset nito, Unisoc T615. Kaya i-game test din natin itong smartphone na to. And for sure, in the next few months ay lalabas din yung 5G version nito. Kasi ganun naman yung nangyari sa P55, di ba? Nagkaroon ng P55 4G, tapos nagkaroon ng napagandang P55 5G na sobrang lakas. So yun, mga ka-J-Vlog, samahan nyo unbox itong bagong labas na Itel P65 4G. Mga ka-J-Vlog, ito mga ka-J-Vlog, yung box ng Itel P65 4G. So yun nga, pag bibili kayo nito or early bird kayo, makakuha kayo ng libre doon sa 8.8 sale ng Itel. Nakakuha tayo ng Buds Neo. Ayan, wireless to wonderful. So libre to. Ayan, may freebie kayo. Hopefully makakuha rin kayo ng freebie na yan. And dito na tayo ngayon focus sa Itel P65. So mag-isang taon na rin yung P55 4G. So meron tayong bagong version which is a P65. Medyo maganda yung presentation ng box talaga ni Itel. So ito yung nagugustuhan ko sa Itel. Napakaganda nung kanilang presentation sa box and everything. Napakamurang smartphone pero nagpo-focus din sila sa magandang unboxing experience, kumbaga. So ayan, 8GB of RAM, 128GB of internal storage. Pero ito, quick reminder lang mga ka-J-Vlog na 4GB lang po ang physical RAM at 128GB ang physical ROM. So 4GB of extended RAM. So focus tayo sa mismong RAM which is 4GB lang. Ito, malupit dito. Isang entry level, 120Hz screen refresh rate with large display, 6.7 inches. Sa side, P65, 12 months warranty. Sa likod naman ng box, so meron tayong medyo futuristic yung design niya, cyber design with sleek ring light. So may ring light siya. Power Master, 4 years durable battery life, a 120Hz screen refresh rate, and a mega memory or storage. Ayan yung mga ibang niya,
specs. So, open na natin itong ITEL P65. So, ito pala yung security sticker ni ITEL, mga ka-J-Vlog. Siyempre, nung binili ko rin to sa Shopee, inopen ko to for security reason din, siyempre. Pero ito maganda dito, pag pinil nyo kasi yung sticker nila, may nakalagay na pong void. So, alam nyo na nabuksan or may nangyari na sa package nyo pag nakita nyo ganito yun yung sticker. Ganito itsura niyan, mga ka-J-Vlog, pag hindi nyo pa napipil yung void. Ano siya, very clear. Pero pag tinanggal nyo yung void na ganyan, ay yung sticker, magkakaroon siya ng word na void. So, security sticker siya. Na which is maganda yan na inad ni ITEL, di ba? Para iwas din na napapalitan yung unit. So, pag nakita nyo na agad na ganito yung box nyo, na hindi nyo pa ino-open, alam nyo na kung may nangyari na sa loob ng package nyo. Mag-video na kayo agad-agad yan. So, medyo iba yung box ng ITEL P65. Meron siyang sleeve pang ganyan. At ito na siya. Wow, kakaiba nga. Anong ganda nung niya. Very futuristic din yung box. Go Cyber, Go Power, P65. Okay, ito yung itsura nung cellphone. So, open na natin siya. Wow. Ultimate Cyber Watch. So, meron silang Cyber Watch na kino-commercial din dito. So, pwede nyo bilhin din yan. Ito na yung ating ITEL P65 Power Master. Mamaya na to. Yung color pala na in-unbox natin is yung color. Anong color to? Color Cyber Titanium. Wow. Okay. Pero tayong warranty policy. Of course, si Maring Jelly Case. Ayan si Maring Jelly Case. Meron tayong charger. Dito na fast charger na I think is 18 watts to. Ayan, 18 watts max output. Andito si BBC eject tool and a Type-C cable. So, yun lang naman yung content ng box. Very simple lang naman or very basic. Next, dito tayo proceed sa main event, yung smartphone. Okay, ito na yung ITEL P65 4G, mga ka-J-Vlog. So, tingnan natin yung color niya in Cyber Titanium. So, in 3, 2, 1. Ayan. Ang ganda naman ng design nito. Very futuristic, oh. So, ito yung tinatawag nilang Cyber Titanium. Pero, design lang to overall, mga J-Vlog. Pag finil nyo to is, siya, flat siya or walang flat siya, mga J-Vlog. Design lang siya, oh. Akala nyo yung parang may makakapakay na something na magaspang, pero hindi. Glossy type. Ang ganda netong Cyber Titanium nila. Very futuristic. So, ito yung may ring light nga sinasabi si ITEL dito. Dual rear camera setup lang to. Ito yung flash niya. Power, P65. Ang ganda, no? Para nga siyang, para siyang titanium build. Pero, plastic to. Ang ganda ng pagka-integrate. Parang na 15 Pro Max or 15 Pro. Sa right side, nandito yung power button and yung volume rocker and power button na nandito na, mga J-Vlog. So, parang nag-resemblance din sa action button ng Apple, di ba? Lupit. Pero power button yan, I think. So, meron tayo dito design by ITEL. Sa left side is yung SIM tray. Tingnan natin yung SIM na neto kung hybrid ba or hindi. Ako, mga J-Vlog, pag naglalabas si ITEL ng bagong smartphone, na-excite talaga ako kasi maganda talaga yung mga nilalabas na smartphone ni ITEL na very affordable pero mga ganda yung specs and of course design. Tingnan natin yung SIM tray. So, good news, hindi siya hybrid SIM card slot. Pwede siya lagyan ng 2 nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman, meron tayong 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C, and yung speaker grills. Sa bibili rin neto is good news, meron na siyang screen protector out of the box. Ayan, open na natin si ITEL P65. So, yan. ITEL powered by Android. So, habang nag-open, is lagay natin si Maring Jelly Case. Ayan. So, lagay nyo si Maring Jelly Case, mga ka-J-Vlog, as a protection na agad sa inyong smartphone. Ito na. Na-setup na natin si ITEL P65. So, very standard lang naman yung kanyang resolution, HD plus 720p. Ang maganda nga dito is 120Hz screen refresh rate na itong smartphone na to, na isang huge advantage niya, of course, sa mga ibang smartphone na ganito yung presyo. Usually, sa standard lang na 90Hz or 60Hz. Pero ito is 120Hz. Kita nyo naman yung smoothness ng refresh rate niya.
And 128 GB to. So let's look yung my phone na device. So meron siyang chipset na Unisoc T615, a 50 megapixel rear camera and 8 megapixel front camera, 5K mAh battery with a 4 GB of RAM. Tingnan natin yung natirang storage niya out of the box kung ilan. Nakain niya lang is almost 13 GB. So 10% lang naman yung nagamit. So malaki pa yung storage niya. Marami pa kayong malalagay or may install dito sa Itel P65 4G. Si Itel P65 4G ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels at yung front camera niya is merong 8 megapixel. Both rear at front camera ay support ng Full HD 1080p video recording. So isa man out of the box ang Android 14 siya with Itel OS. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T615. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz and sa GPU nakamali G57 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18 watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung unboxing ng Itel P65 4G. Next is gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko muna dito sa smartphone na to. Habang di ko pa siya nire-review. Number 1 sa kanyang display. So yung overall display nito okay naman. Malaki yung screen size niya. Malaki yung screen size niya, 6.7 inches. Yung main star nito na specs is yung 120 screen refresh rate niya. So iilan pa lang na smartphone, na budget smartphone ang merong 120 screen refresh rate sa ganitong murang halaga. Lalo na sa kanyang presyo ngayon launch date na 4,000 plus ay napagandang addition ng 120 screen refresh rate. Although meron siyang HD plus 720p resolution, hindi na ako magrereklamo dyan sa kanyang presyo ngayon. Kung i-compare mo kasi sa presyo niya ngayon, is okay naman yung HD plus 720p resolution. And I think naman na parating magsisale si Itel na itong P65 kaya makukuha nyo to ng below SRP. Pero pag bibili nyo to sa mall, expect nyo SRP siya na 6.6 mga J-Vlog. Number 2 sa RAM at ROM. Yung ROM niya okay naman, 120 GB. Medyo malungkot lang yung RAM kasi 4 GB. Marami na kasi piniprefer ngayon na RAM ngayong 2024 is 6 GB, at least 6 GB or 8 GB of RAM. Sa kanyang presyo na 6.6, yung 4 GB of RAM, hindi po yan sulit mga J-Vlog to be honest. Pero makikita nyo kasi dito sa box, yung iba kasi is nalilito. Nakita nila, ay wow, 8 GB ng RAM pala nito and 128 GB of internal storage. Pero it's a prank yan. Dahil ang totoong RAM lang nito is 4 GB of RAM lang mga J-Vlog. Always look sa physical RAM mga J-Vlog. Huwag kayo masisilaw sa extended RAM. Kasi extended RAM is nakakatulong lang naman yan for multitasking. Pero when it comes sa overall performance ng smartphone, ang titignan nyo pa rin is yung physical RAM. Is yung physical RAM talaga. So yung totoong RAM lang nito is 4 GB of RAM. Sa kanyang presyo sa 6.6, tulad nga sinabi ko, hindi siya bagay. Pero sa presyo na 4.5 ngayong launch date, medyo bumabagay naman ang 4 GB of RAM sa kanyang presyo. So, yung RAM talaga ay nagdedepende yan sa presyo ng smartphone. Number 3, mga J-Vlog, is the design. So, yun nga, very futuristic yung design. Since glossy, medyo prone siya sa mga fingerprint smudges. Pero ito nga, akala nyo, pag ginawa nyo to, is parang, alam nyo yung feel ng, ng titanium, yung mga ganyan na rough. Or yung steel, yung mga bakal na rough. Hindi, mga J-Vlog, design lang yan. I think plastic yung kanyang back cover. So, design lang yan overall na mukha siyang bakal. Ayan. Pero dito ako na-amaze eh. Tignan nyo yung gilid nito. Mukhang sa iPhone 15 series, di ba? Na titanium. Meron siya dito isang button na para siyang action button ng Apple. Tinatawag nila yung flex button. Ayan yung flex button. Yes, para nga siyang action button na mga shortcut. Parang shortcut button siya. So, yun na i-imagine ko dito yung itsura ng iPhone 15 Pro series. Number 4 sa kanyang chipset. So, the chipset is Unisoc T615. For me, Unisoc chipset is okay yan. Lalo na tong T-series. GPU nito is okay. Mali G57. Okay na okay yan for gaming. Kaya stay tuned lang. Kaya expect nyo na snappy rin naman itong smartphone na to mga J-Vlog. At pinakala sa kanyang battery and fast charging. 5,000 mAh battery which is all goods.
nalungkot lang ako sa fast charging net. At yung fast charging rate niya is 18 watts. So ito na naman, nagdedepende sa presyo. Kung sa presyo niya ngayon na binili nyo is 4.5, sulit yung 18 watts fast charging mga J-Vlog. Okay yan. Kasi iba pa rin nakikita nating brands sa ganyang presyo na 4 plus is nasa 10 watts lang and 15 watts. Pero pag 6,000 plus or 6,600 or almost 7K, 18 watts is yan na rin ang minimum na fast charging rate mga J-Vlog. So okay naman yan. Pero yung iba sa ganitong presyo na 7K, nag-offer na ng 44 watts, 33 watts. Pero at least minimum na talaga is 18 watts fast charging na meron naman itong itel P65 4G. So ilang mga ka-J-Vlog yung ating first impression and unboxing dito sa itel P65 4G. Abangan nyo na lang po yung full review and yung game test natin dito sa smartphone na to. So napakasulit na ito ngayon. Wag na kayo magdalawang isip pa. Hanggang mura pa siya sa Shopee at meron kayo mega voucher. I-check out nyo na to dahil napakasulit na ito pag na-purchase nyo itong itel P65 4G. Lalagay ko po yung link nito sa description box.